So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about connection, remain in Christ. And our scripture is all about John chapter 15 verse 11. So, NIV version, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay bahagi ng mga salita ni Jesus tungkol sa pagiging konektado sa Kanya tulad ng mga sanga sa puno ng ubas. So, ipinapahayag ni Jesus na ang Kanyang kagalakan ay maipapasa sa atin kapag tayo ay nanatiling malapit sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga salita. So, sa gantong uri ng kagalakan ay hindi mababaw o pansamantala tulad ng inaalok ng mundo, kundi isang ganap at matibay na kagalakan na nagmumula sa isang buhay na nakaugnay kay Kristo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is true joy cannot be found in the world. So, maraming bagay sa mundo ang nag-aalok ng pansamantalang kasiyahan, ngunit ang tunay at pangmatagalang kagalakan ay hindi matatagpuan dito, kundi ang mga material na bagay at mga karanasan sa mundo ay maaaring magbigay lamang ng pansamantalang kaligayahan, ngunit hindi nito mapupunan ang pangangailangan ng ating puso para sa tunay na kasiyahan. Second is true joy can only be found in Christ. So, si Jesus lamang ang nagbibigay ng ganap at walang hanggang kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malapit na relasyon kay Kristo. So, natatamasan natin ang kanyang presensya at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anuman o sino man sa mundo. So, last teaching is true joy can only be experienced when we obey Christ. So, ang kagalakan na nagmumula kay Kristo ay mararanasan lamang natin sa pagsunod sa kanyang mga utos. So, kapag tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban, nakakaranas tayo ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa pagsunod sa kanyang gabay. Ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is stop looking around, look up. So, tumigil tayo sa paghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na pansamantala sa paligid. Sa halip, ituon natin ang ating mga mata sa Diyos at sa mga bagay na mula sa Kanya. So, siya lamang kasi ang makakapagbigay ng tunay na kasiyahan sa atin. Second is cultivate a deep connection with Jesus. Dapat tayong gumugol ng oras sa pakikipag-ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kanyang salita at pagsamba. So, ang mas malalim na connection kay Kristo ay nagdadala ng mas malalim na kagalakan para sa atin. So, last application is obey Christ and experience complete joy. So, dapat nating sundin ang mga aral at utos ni Jesus upang maranasan ang kanyang kagalakan. Sa bawat takbang ng pagsunod, nagiging mas matatag ang ating kagalakan at pananampalataya sa Kanya. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can we cultivate a deep connection with Jesus. So, para sa akin, upang magkaroon tayo ng malalim na connection kay Jesus, mahalaga ang regular na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. So, sa panalangin kasi is nakakausap natin si Jesus at naipapahayag ang ating mga pangangailangan, pasasalamat at pagsamba. So, ang pagbabasa ng kanyang salita ay nagbibigay ng gabay sa ating buhay at nagpapaalala ng kanyang mga pangako. So, ang pagkakaroon ng oras sa pang-araw-araw para magnilay sa kanyang mga aral ay nagbubukas ng ating puso sa kanyang presensya. Siyempre, bukod dito, ang pagsama sa komunidad or community ng may mga mananampalataya at pagsunod sa kanyang mga utos ay nagdudulot ng mas malalim na kaugnayan sa kanya. So, sa gantong paraan kasi ay mararanasan natin ang tunay na kagalakan na nagmumula lamang sa ating mahal na Diyos.